kung saan umani ng maraming parangal. Kasama ang Hall of Fame Award bilang Best Actor at Producer. Ginampanan niya ang papel ng mga mahihirap, mga api, mga walang kapangyarihan. Isang katangi-tanging pagkakaibigan sa mundo ng pelikulang Pilipino ang nagsilang sa 4 na letrang simbolo ng paglilingkod sa masang Pilipino. ERAP. Malaking karangalan para sa akin na iabot itong Life Achievement Award sa isang taong ang tinulong sa industriya ng pelikulang Pilipino ay sukdulan. Ang matalik kong kaibigan at kaibigan ng lahat, ERAP Estrada. Mula sa kanyang tagumpay sa pelikula, sumabak siya sa larangan ng politika. Higit na nagningning ang pangalang ERAP sa kanyang paglilingkod sa bayan, lalo na sa mahihirap. Una, bilang mayor ng San Juan sa loob ng 17 taon. Ikalawa, bilang senador. At sinundan ng pagiging vice-presidente. Matapos nito, bilang ika-13 Pangulo ng Republika. Bilang Pangulo, masugid na pinursige ng Administrasyong Estrada ang mga pulisiyang malinaw na pabor sa kapakanan ng masang Pilipino. Matinding ikinagalit ng mga elitista ang mga hakbang na ito dahil sa takot nilang maglaho ang dekada-dekada nilang kapangyarihan at impluensya. Gamit ang walang basihang aligasyon ng plunder na ibinato ng isang kilalang weteng lord, sapilitang natanggal si ERAP sa panguluhan na kanyang ipinanalo sa isang malaya at malinis na halalan. Isinalarawan bilang pagbaluktot sa demokrasya ng mga tagamasid. Komentarista at foreign media ang iligal na pagtanggal kay ERAP. Isang special court ang binuo upang litisin at siguruhing makokonvict si ERAP. Tulad ng inaasahan, siya ay nasentensyahan. Ngunit hindi nagtagal at ang mga sumusuporta sa kanyang pagpapatalsik ay isa-isang nagpahayag ng pagsisisi at ang iba pa nga ay humingi ng paumanhin sa harap ng publiko. I hope you can forgive the Catholic Church for what happened to you. I hope and pray that in the end, you can come to terms with us bishops and priests. I am one of those who pleads guilty for the 2001 uprising. Lahat naman tayo nagkakamali. Patawarin mo na lang ako. Ilang buwan matapos siyang ma-convict, binigyan siya ng unconditional pardon. Naibalik ang lahat ng kanyang karapatang sibil, kaya't maaari na naman siyang bumoto at tumakbo bilang kandidato. Sa tindi at lakas ng panawagan ng masang Pilipino, tumakbo siyang muli bilang Pangulo. Kay tagal nang sa'yo'y nasasabi, maligayang pagbabalik para kay ERAP. Ngunit hindi
pinalad dahil sa iba't ibang mga kaganapan na nag-udyok sa pagbibigay ng sympathy votes sa anak ng yumaong Cory Aquino. Subalit, hindi natinag sa pagkilos ang tadhana at ginabayan si Erap para tumakbong mayor ng lungsod ng kanyang kapanganakan. Era para sa mahirap, isko galing sa hirap, nagkasama at nagkaisa, para sa Maynila, tambalang lumalaban sa nagpapahirap. Ang Maynila, dating tanyag at dinadakilang lungsod, lugmok at bangkarote. Dahil sa maling pamamahala. Ang iniwan ng nakaraang administrasyon sa kaban ng bayan ay 235 million pesos lamang. Kulang pang pampasweldo sa isang buwan ng mga empleyado sa City Hall. Dahil nga sa paluktot na pamumuno at talamak na korupsyon noon, nalubog sa utang ang lungsod. Mabigat na problema ito. Kinakailangan ng seryosong solusyon upang makalikom ng pondo para sa serbisyo publiko at sa pambayad ng mga utang sa Maynila. Dahil sa bangkarote ang mina ng lungsod, tinuon ni Era ng pansin ang mga payak na proyekto tulad ng paglilinis ng mga lansangan, pagtanggal sa mga traffic obstructions at sa mga nagbabarang mga estero at sa pagsasaayos ng gusali ng City Hall. Dahil sa salat sa pondo, nanawagan siya sa pakikiisa ng pribadong sektor sa kanyang mga proyekto. Ang mga proyekto na nangangailangan ng malaking budget ay isinantabi muna, habang sinisikap ni Erap at ng konseho na purahin ang mga pagkakautang ng lungsod. At doon na nga patungo ang Maynila. Simula nang magbago ang anyo ng lungsod. Tinupad ni Erap ang kanyang mga ipinangako. Matapos ang isang taon ng kanyang panunungkulan, naigawad sa Maynila ang DILG Seal of Good Governance para sa perfect scores sa peace and order, good financial housekeeping and business friendliness, at halos perfect scores sa environmental management and social protection. At sa pagtatapos ng ikalawang taon ni Erap, higit pang nadagdagan ang mga programang proyekto at inisyatibong kanyang inilunsad. I promise you that the City of Manila, by the end of my second year, will be debt-free. Para sa mga maepal na politiko, madaling sumigaw ng pagkontra sa buwis. Pero ang hindi nila ipinaliliwanag sa mga Manilenyo ay ang kahalagahan ng taxes para sa pag-unlad ng lungsod. Buwis ang nagsusustento at nagpapalago sa lungsod. Kung hindi sapat, maghihingalo at maiiwan. Ang serbisyo publiko ng isang lungsod ay kasukat ng laki ng populasyon nito. 20 years nang napako sa lumang rates ang real property tax at local taxes ng Maynila. Napaglumaan, napaglipasan ng panahon, hindi na angkop sa kasalukuyang sitwasyon. 20 years ago, hindi pa pumapalo sa 2 million ang populasyon ng Maynila ay ganoon na ang sinisingil. Ngayon lampas na sa 2 milyon ay ganun pa rin. Kulang na kulang pantustos sa social services. Nagkabaon-baon tuloy sa utang ang Maynila. At ang masaklap, maging ang dapat pambayad sa utang ay naligaw at binulsa ng mga kawatan. Ngayon, natupad na ang ipinangako ni Erap. Nakabayad na po tayo ng mga utang, maliban sa ilang kaduda-dudang bayarin ng nakaraang administrasyon. We have fully paid the 4.44 billion obligations of the city. Bayad na ang 613 million na utang natin sa Meralco.
mga utang sa tubig, telepono at iba pa. You are practically debt-free. Dahil po dito, wala na pong putulan na mangyayari. Ang tanging puputulin natin ay ang korupsyon na dati nag-ahari dito sa Maynila. Matagumpay na naisaayos ang pinansyal na kondisyon ng Maynila. Umabot na sa 9.2 billion pesos ang total revenue ng Maynila noong nakaraang taon. Mas mataas ng higit 40% sa 6.2 billion pesos noong 2012, ang huling buong taon ng panunungkulan ng dating administrasyon. Dahil sa sipag at tiyaga ng mga namumuno ng revenue generating offices ng lungsod, aabot na sa 10.5 billion pesos ang total revenues ng Maynila ngayong 2015. Tumaas din ang real property tax collection sa 4.69 billion pesos, mahigit na 63% kumpara sa 3.04 billion pesos noong 2012. Malaki ang benepisyong dinudulot nito sa ating 896 barangays. Ang naging share ng mga barangay mula sa real property tax collection ngayong 2015 ay pumalo sa 1.95 billion pesos, doble ng natanggap nila noong nakaraang taon. Maging ang total collection sa business permit fees ngayong taon ay 314.56 million pesos, tumaas ng 53% kaysa nakaraang taon. Ipinatupad ng Administrasyong Estrada ng walang pangamba o anumang tanda ng agam-agam ang Ordinance Number 8330 na nagtatakda sa pagsasaayos sa makatarungang halaga ng mga lupain sa Maynila at Ordinance Number 8331 na nagsasaayos naman ng angkop na katapat na buwis nito. Bunga nito, pinapurihan ng Department of Finance ang Maynila bilang isa sa dalawang lungsod na nagsaayos ng sapat na halaga ng lupain at hustong buwis para dito. Ngayon, as of June 30, 2015, meron ng 5.05 billion sa General Fund ng Maynila. Ang resulta mula sa seguridad, infrastruktura, edukasyon, kalusugan, lahat ay natutugunan na dahil sa naituwid na koleksyon ng buwis. Ang higit na maganda, Sinisiguro po natin na ang bawat sentimo ng buwis ay papasok sa kaban ng ating lungsod. ngayon, isa-isa nang nagbubunga ng mabuti ang mga programang inilatag ni ERAP para maibalik ang sigla ng lungsod ng Maynila. Fully operational na ang Manila Dialysis Center, ang maituturing na pinakamalaking dialysis facility sa ating bansa. Ito ang isa sa mga unang joint venture project ng lungsod sa ilalim ng Manila Joint Venture Ordinance Number 8346. Ito ay itinayo upang matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap na Manilenyo para sa dialysis treatment. Napakamahal po ng dialysis sa mga pribadong ospital. Kaya, ang totoo niyan, meron po tayo mga kababayan na sa halip na magpagamot ay inaantay na lamang na mangyari na ang anuman mangyari. Wala pong bayad dito sa ating dialysis center. Libre po ang magpagamot. Ang ating pong Manila Dialysis Center ay sinimulan noong November 2014 ng ating butihing Mayor ERAP Estrada at ito po ay nag-cater sa 168 patients na mga lehitimong taga-Maynila at libre po ito. At sa ngayon ay umaabot po tayo ng 1,801 treatments kada buwan para sa mga lehitimong taga-Maynila na
hindi kaya magpa-dialysis. Kaya po, nag-umpisa tayo ng 30 machines at ngayong January 2016, ito po ay dadagdagan ng ating Mayor ERAP ng 30 more machines. Ang dialysis po, bawat session niya merong 2 to 2,200 sa mga private po. Ay dito, libre, pati gamot. 3 beses po sa isang linggo ang dialysis ko po. Ang sabi po ng mga doktor, lifetime na daw po ang dialysis ko. Ito pong nanay ko, sakit niya diabetes, doon po nagmula yung pagdadialysis niya. Ultimong gamot, nakakuha po kami ng libre. Yung dialyzer, injection, wala na, hindi na po namin kailangan maghanap kung saan-saan na minsan nagmumukha kaming kawawa. Naglaan ang pamahalaan ng 500 million pesos para sa modernization, renovation at repair ng 6 na district hospitals at 59 health centers sa lungsod. We are so grateful kasi now, at the present administration, we were given the budget to improve our infrastructure as well as our machinery. Makita nila ngayon, nag-alat ang ating Mayor, Joseph Ejercito Estrada, para dito sa ating proyekto. Nadagdagan ang ating kapasidad na mabigyan ng kaukulang pagpapahalaga sa kalusugan ng ating mamamayan. Ang mga residente ng Maynila ay may pribilehyo para sa libreng serbisyo at gamot mula sa 6 na pampublikong ospital ng lungsod. Sapat na ang barangay clearance o anumang government ID na magpapatunay na sila ay taga Maynila upang mapakinabangan ang mga pribilehyong ito. May pagmamalaki ng 6 na public hospitals ng Maynila ang kanilang pagkadalubhasa sa iba't ibang sangay ng medisina. Nung pumasok po ang ating mayor, kumita ng Maynila. Kaya ang problema po sa hospital as far as logistics ay unti-unti na po na lulutasan. Ang pinaka-main strength namin is obstetrics and pediatrics. Ang nanganganak dito ay paglihiti mong taga Maynila ay libre. Wala silang babayarin. At meron din silang libre newborn hearing test at newborn screening test. Since pumasok tayo dito, maraming renovations na pinatupad dito sa ating hospital. Kasama dyan yung exterior repainting. So yung buong building was repainted sa labas at sa loob. Makikita nyo ang linis-linis na ng itsura. Meron tayong 10 rooms na bago. Lahat ng CR dito sa wing na to, rinatile na natin at pinalitan natin yung mga fixtures. And dahil located tayo sa District 1, we are serving yung mga poorest communities in Manila. Dito po sila nakakakuha ng serbisyo medical na hindi na sila kailangan magbayad. Nadala po ako sa ibang ospital. Pera yung kailangan. Eh, dito wala. Talagang inasikasa kagad nila ako. Talagang kung ano yung dapat gawin. Nagkadain po siya. Mabot po sa ano siya. Lumala ng lumala, bumaba yung platelets niya. Mabot sa 42 na lang. Yung ano niya, dami tsaka yung suka niya, may bahid na ng dugo. Buti po naagapan, maano na yung dugo niya sa ilong. Ito namang pasyente namin dito, sa ICU, intensive care unit. Mahigit 1 buwan na siya magsistay. No? Marami din, dahil nga nasa ICU siya, komplikado yung mga sakit niya. Inabot na siya ng higit kumulang 1 buwan. And yung family niya, parang hinihabili na siya sa amin. So, hindi dahilan na walang pamilya sa amin para hindi tanggapin akong pasyente. Nagpapasalamat po ako kay Mayor ERAP na nagkaroon ng ganitong mga libreng pagamutan para sa mga katulad namin dahil malaking bagay po ito para sa aming mga mahihirap. Papasalamat po kami kay Mayor Joseph Estrada. Maraming pong salamat kay Mayor ERAP Estrada. Maraming salamat, Mayor ERAP, sa binigay mong programa na nakatulong, malaking tulong para sa amin.
Hindi namin makalimutan yan. Nakakalungkot lang po, hanggang ngayon, meron pa rin mga nagsasabotahe mula sa loob mismo ng ating mga ospital. At sinisingil ang ating mga mahihirap na kababayan para sa serbisyo medikal na dapat ay libre na. Let me assure you that any hospital director, official, or employee who caused to pay a single centavo for hospital services or tests will not only be dismissed from service but will also be made liable criminally. Hindi lang po sila matatanggal sa serbisyo, kung hindi, ipakukulong po pa sila. Para po sa kaalaman ng lahat, may isa na akong tinanggal na hospital director dahil sa ganitong kadahilanan. Maging babala po sana ito para sa iba. Habang ako ang mayor ng Manila, hindi ako papayag sa mga ganitong maling gawain. Higit na bumuti ang sitwasyon ng peace and order sa Maynila. Ayon kay MPD Director Police Chief Superintendent Rolando Nana, mas mababa na ng 29.71% ang crime index noong 2015 kaysa noong 2013. May 8,841 crimes na nai-report noong 2014 kumpara sa 11,468 noong 2013. Malaki ang ibinaba ng bilang ng krimen sa Maynila. Maging ang crime solution efficiency ay tumaas mula sa 24.55% noong 2013 sa 38.05% noong 2015. Arestado na ang 94 mula sa 110 most wanted persons sa Maynila. Kasama dito ang mga leaders ng Dominguez Robbery Group, Magbutay Robbery Group, Macalanda Robbery Group, ang Sandag Crime Group, at ang Balweg Navarro Crime Group. Noong isang buwan ay nalaglag na rin sa kamay ng mga otoridad si Jonathan Basay, ang #1 most wanted sa lungsod ng Maynila. Natikman po ng isang suspect sa panghuhold up at pananaksak ang lupit ni Manila Mayor Joseph Estrada. Biglang inambahan ng suntok ni Mayor Erap ang suspect na si Richard Pring na napailag naman. Pinag-utos ni Estrada na ikulong agad ang suspect. Noong nakaraang administrasyon, laganap ang pagtutulak at paggamit ng droga sa Maynila. Positibo sa Cebu ang anak ni Manila Mayor Lim na si Manuel at dalawa nitong kasamahan. Dahil marahil sa pagpapabaya at pagkonsenti ng mga namumuno. Kaya matinding pinalakas pa ang kampanya laban sa illegal drugs at loose firearms. 317 drug pushers at 985 users ang naaresto. 8,689 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 43 million ang nakumpiska. Daang-daang loose firearms ang nasamsam ng kapulisan. Nabawasan na rin ang mga masasamang elemento dahil mga nakapaligid na sa atin yung mga pulis. Hindi na katulad talagang dati, zero crime na nga ang gagawin. Hindi na ako kinakabahan masyado. Ay ngayon, medyo maluwag na ngayon, saka may mga pulis na rito eh. Kaya panatag ng kalooban niya. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagpupursige ng lahat ng mga bumubuo ng Manila's finest. Nabanggit rin po last year na bibili po tayo ng mga police cars, motorcycles, and radio equipment para sa ating kapulisan to add to their operational support. Sa kasalukuyan at sa tulong ng mga Filipino-Chinese groups at PAGCOR, nabigyan na ang MPD ng 27 patrol cars kung saan ang 15 sa mga ito ay na-turnover na nung isang buwan. 50 personal transporters ang naidagdag sa 60 na natanggap ng NPD noong 2014.
Natanggap na rin ng ating kapulisan ang kanilang financial assistance na umaabot sa 89 million pesos. Nabigyan din ng cash rewards ang ilan sa mga pulis para sa kanilang kapuri-puring pagganap ng tungkulin. Nabigyan ng 20 million pesos ang MPD para sa repair and renovation ng kanilang headquarters. Higit pa riyan ang ipapamahagi sa kapulisan, ngunit inaasahan naman ang kanilang ibayong pagsisikap na sugpuin ang kriminalidad sa susunod na taon. Sa ugnayang Hong Kong at Pilipinas, nagdala ng mabigat na krisis ang Luneta hostage-taking noong 2010. Nauwi ito sa isang trahedya na ikinasawi ng ilang turista mula sa Hong Kong dahil sa maling pagresolba sa problema. Nagkalamat ang dating taimtim na relasyon na namamagitan sa Maynila at sa Hong Kong. Nasanction na yung mga government official cannot go there without the visa. Lubhang naapektuhan ang turismo at ang kalagayan ng libo-libong mga OFWs na nagtatrabaho roon. Pwede rin extend ang working visa ng ating OFWs. There are no less than 160,000 OFWs. Humantong sa diplomatic standstill ang sitwasyon. Bilang punong lungsod ngayon ng Maynila, kusang humingi si Mayor Erap ng tawad sa pamahalaan ng Hong Kong at sa pamilya ng mga napaslang na turista. Binigyang halaga naman ng Hong Kong ang kanyang pakiusap. Tinatanggap ng Hong Kong government ang sincere apology mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila na pinamumunuan ni Mayor Joseph Estrada. Nakahinga ng maluwag ang mga OFW matapos patawarin ng pamahalaang Hong Kong ang Pilipinas sa nangyaring Manila bus hostage-taking noong Agosto 2010. Tinanggal na rin ang lahat ng sanctions ng Hong Kong sa Pilipinas. Kamakailan lang, nangyari ang isang hostage-taking sa Taft Avenue. Ito ay naresolba agad at nailigtas sa kapahamakan ang mga nadawit sa insidenteng ito. Ang mga mungkahi para sa local public-private partnerships o joint ventures para sa pagpapaganda ng 7 public markets ay natanggap na. Ang joint venture agreement para sa Quinta Market ay naratipika na at nag-umpisa na ang konstruksyon nito. Mula sa luma, marumi at madilim na palengke, ganito na ang magiging anyo ng bagong Quinta Market. Isang malinis at kaaya-ayang gusali kung saan may malinaw at maayos na mga pwesto para sa mga nagtitinda at mayroon pang sariling fish port at rooftop parking area. Honestly, nung nabalita akong gagawin, nagkaroon ako ng bagong hope, ng bagong pag-asa. Nagaganda yung palengke at siguro lalakas na ulit. No to privatization ang sigaw ng ilang politiko. May kaibahan po ang privatization at joint ventures. Hindi po ipinagbibili ang mga palengke gaya ng mga sinasabi ng mga namumulitika. Ang mga palengke po ay nananatiling pag-aari ng lungsod under a joint venture agreement. Sabi nga ni Mayor Erap, huwag po tayong maniniwala sa mga sinungaling. Tinitiyak ko po na ang lahat ng kasalukuyang maninda sa mga ito ay bibigyan ko ng prioridad at ang singil sa kanila ay patas at katanggap-tanggap. Ito ay personal kong ginagarantiya sa inyo. Higit na pinalakas ang Task Force Organized Vending upang mabalanse ang karapatan ng mga vendors at hawkers na naghahanap buhay at ang karapatan ng publiko na malayang gamitin ang mga kalsada at lansangan. Ito pong pag-upo ni President Mayor Erap ay napakaganda po ang kanyang programa. Nung araw po, itong One Luna ay
Ang ano dito, ang bansag dito ay maraming mga holdapper, maraming mga nagtitinda na yung pinipilit yung paninda nila dun sa mamimili. Takot po yung mga taong pumasok dito. Actually, matagal na po namin yung hinahangad na ma-action na kami bilang maayos na makapagtinda dito sa Wanluna, sa Maynila. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na mayor. Dinabayan po kami bilang manininda dito sa Wanluna. Natugunan na ang mga pangangailangan ng ating mga preschoolers, children needing special protection at mga senior citizens. Noong 2014, may 7,500 kinder to grade 6 students ang ginawang beneficiaries ng feeding program na itinaguyod ng Manila Health Department. 8,000 namang mga bata ang makikinabang sa programang ito ngayong taon. Marami po ang mga batang pumapasok sa school na hindi nag-almusal dahil sa kahirapan. Kailangan din nila ang tulong. Upang maipagpatuloy ang feeding program na ito, ipinasa ng Konseho ang Ordinance Number 8380 na nagtatatag ng isang sustained feeding program para sa lahat ng mga preschool at primary grade school pupils sa lahat ng mga public elementary schools sa Maynila. Bukod sa kanilang natanggap na PE uniforms at pagiging beneficiaries ng Milk Nutribun feeding program, 30,000 din sa mga preschoolers sa lungsod ang nabiyayaan ng school bags na may kasamang school supplies. Sapat ang natanggap na instructional materials ng mga daycare students at halos walang child labor cases sa Maynila. Dahil dito, ginawaran ang lungsod ng Seal of Child-Friendly Local Governance mula sa Council for the Welfare of Children noong November 28, 2014. Bata at matanda, alaga na sila ngayon sa Maynila. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kasaysayan ng ating lungsod, nabigyan ng pagpapahalaga ang ating mga senior citizens. Nagkaroon ako ng arthritis, pumunta ako sa PGS. Ang sabi ng doktor, kailangan daw operasyon kagad. Iniis ko na lang yung aking sakit dahil sa kahirapan ng buhay. Nalaman ko na merong dito sa Santa Ana na libreng operasyon. Malaking bagay po itong nangyari sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga doktor na nag-opera at sa ating mayor na si Joseph Estrada. And dahil sa kanyang kabutihan din, hindi ko akalain na makapalakad ako muli ng ganito. Pinagtibay ng Konseho ang ordinance na nagbibigay ng 300 peso cash birthday gift sa lahat ng ating mga senior citizens. Ang halagang 30 million pesos para rito ay inaprubahan na ng Konseho. Samantala, inumpisahan nang ipatupad ng Office of Senior Citizens Affairs ang mga alituntunin ng ordinansang ito simula noong Abril ng kasalukuyang taon. Namamahagi din ng mga wheelchairs sa mga senior citizens. Nagsasagawa din ng libreng medical check-ups para sa kanila sa lahat ng 6 na distrito ng Maynila. Nagbibigay rin ng mga cash gifts sa mga centenarians, ang mga tinaguriang Super Lolo at Lola. Nadagdagan ang ating disaster management and response capabilities. Nakapagpatayo ng mga bagong school buildings at nagpamahagi ng mga computers, instructional materials at iba pang equipment sa mga public, elementary at high schools. Natapos na ang construction ng Padre Burgos Elementary School at ang repair and rehabilitation ng mahigit 10 paaralang elementarya at high school. Ang construction ng 12 pang school buildings ay kasalukuyang isinasagawa. Kabilang ang V. Mapa High School, General Vicente Lim Elementary School, Gregorio del Pilar High School, Sergio Osmeña High School, Timoteo Paez High School at Manuel Rojas High School.
Naglaan ng pamahalaan ng halagang 250 million pesos para sa pagpapatayo ng Gusaling Villegas, isang 3-story with roof deck building sa pamantasan ng lungsod ng Maynila bago magtapos ang taong kasalukuyan. Nakapagbigay na rin sa mga public elementary and high school ng 50 digital computer laboratories, 1,600 desktop computers, higit na maraming laptops, printers, projectors at iba pang equipment na nagkakahalaga ng mahigit 375 million pesos. Nagsagawa na ng 83 road projects. Natugunan natin ang pangangailangan ng ating mga informal settlers. Nabibigyan na ng taunang suporta ang ating mga barangay. Isinasaayos na ang ating mga sports complex at parks. Patuloy na hinaharap ng pamahalaan ang pagpapaganda, pagsasaayos at pagpapaunlad ng Maynila. Ang mga pagsisikap na ito ay kinilala. Tinanggap ng lungsod ng Maynila ang Top Meralco Luminary Award for the local government units. Bunga ng lahat ng ito at dahil sa kapit-bisig tungo sa ikauunlad ng mga Manileño, noong ika-16 ng Hulyo ay iginawad sa ating mahal na lungsod ang first place sa overall most competitive, highly urbanized city mula sa National Competitive Council of the Philippines. First place ang Maynila sa overall competitiveness at infrastructure sa hanay ng lahat ng highly urbanized cities sa buong bansa. Number 1 ang mahal nating lungsod nationwide. Diyan po makikita ang kahalagaan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Iisa ang ating hangarin. Ang pagandahin, pagyamanin, at patatagin ang ating minamahal na lungsod ng Maynila. Tunay na may pag-asa ang bagong Maynila. Lalong tumitibay ang aking paniniwala na sa tulong at pakikinig sa inyong lahat, may babalik natin ang sigla ng ating lungsod. Ipagpatuloy po natin ang mga magandang nasimulan. Marami pa po tayong kailangan gawin upang matiyak na maihatid natin ang higit na makakabuti para sa higit na nakakarami. For the greatest good of the greatest number. Tandaan po natin. Manila, forward ever, backward never.